Hello, everybody. Welcome back to Loki Genius Podcast. I'm your host, Juvel De Lima, and today in the show, we have a new guest. Nakaka-inspire yung story niya, so abangan niyo yung mga ikikwento niya mamaya. So, let's all welcome Kisha Marie Parubrob. Welcome. Hello So, Kisha, guys. kwentuhan Hello mo naman guys. kami. Yan, kwentuhan mo naman kami. Paano ka nagsimula as a freelancer? Mm-mm. Yeah, I actually started, I think 2019 yon, pero that time I was still a student. Mm-mm. Parang trip-trip lang ba? First year college ako noon. But then, yun nga, wala akong experience pa sa freelancing. Tapos, may nakita lang akong ad sa Facebook. You can earn daw money by Oo. doing online jobs, right? Mm-mm. So I was curious that time. And ayun nga, tinry ko siya. Nag-watch ako ng mga YouTube videos. And pagkatapos ng klase ko, nung first year college ako, is dumidiretso ako doon sa internet shop pag may Oo. free time Internet shop pa to noon, do no? some research. O, internet shop, hulog-hulog pa ba? Oo. Tapos, ayun. Eventually, nakakuha man din ako ng client by doing all the works and stuff na parang na-enjoy ko gawin. Yung Canva, yun pa yung gamit ko talaga, yung una kong Oo. na-discover. Sabi ko lang, amazing naman itong Canva. Hanggang sa, ayun, nagka-client ako isa. Pero hindi yun siya tumagal kasi yung problem ko before is that wala akong sariling PC sa Oo. bahay. Oo. Tapos, ang pinaka-challenge ko din is, ayun nga, um, wait lang. Sorry, Kuya Dan. Alright, okay lang. Nandito kasi, Oo. So, ayun po, na-stop ako noon. Then, mahirap din kasing ipagsabay yung college life. Mm. Nagte-training pa ako sa volleyball din noon, sa varsity. Tapos, work pa. So, di ko siya na kaya. Oo. Then, nung Mga second what year year to? Mga college, what year ka nagkaroon ng client? 2019, I was Same year 19 years. nung parang same year nung nakilala mo yung freelancing and nagkahanap ka din ng client. Yes, Wow. yes. And wala ka pa din Yes, nun so, ng PC, wala kang laptop or personal wala. Sa computer. internet shop lang. Wow. Oo, Yun. sa internet. Mm. Tapos, ayun, via WhatsApp naman yung communication namin ng client ko Mm. before, and very, ano naman sila, understanding about my situation. And yung kinukuha kong project before is part-time lang talaga, Mm. flexi time. Can do it on my own terms and schedule. Pero yun nga, 'di ba, na ano siya, hindi ako nakatagal since I have a lot of commitment pa Mm. sa school. Oo, sa team Ano yung namin, course mo, ganun. by the way? PE, PE major. Ah, teacher. So, Ang layo, nakapag-graduate ka, oo. nakapag-graduate Mm, ka, and then saka ka palang bumalik sa pag-freelance. no, hindi. Tinuloy mo pa rin. Bale, 2020 ko na siya tinuloy ulit. Kasi Mm. 'di ba 2019 nag-stop ako ng freelance. Mm. Pero yung side hustle na gitry ko is real estate agent. Mm. Nag-real estate ako. So ayun, naka-close naman din ng mga clients, naka-commissions, then yun yung binili ko ng laptop. Mm. And then nung time na yun, timing din na nag-pandemic na. So, doon ako bumalik na mag-freelance. Tuloy-tuloy na yun siya hanggang nakagraduate ako till now. Yun na yung ginagawa ko. Parang naging bread and butter ko na siya. Mm. So, So, that's kwentuhan mo how I naman kami, ano yung started. mga naging struggles mo? Kasi, since nag-aaral ka, pandemic, tapos Mm-mm. wala ka pang equipment para makipag-start. Ano yung mga struggles mo? Pero, bakit tinuloy mo pa rin? Ano yung belief mo or something na, ano yung vision mo? Ano yung nakikita mo sa freelancing? Bakit tinuloy mo pa rin Mm-mm. regarding ng mga, ng mga struggles mo as a student? Mm-mm. Kasi, nung first year college ako, 19 years old ako, nakita ko na may opportunity to work Mm. online.
hindi siya typical na setup na mag-work ka sa isang office, gano'n. Mm. Na in love ako doon sa idea na I can earn money pala online Mm. doing what I love, Oo. designing, gano'n. So, yun siya yung naging parang vision ko na if I'm just focused on doing this, parang malaki yung magiging um, future ko ba. Mm. Kaya kung, kasi I can work on my own terms, hindi ko na kailangan pa mag-commute every day, right? Oo, tama. Para Tama. para magtrabaho. So Kahit hindi yun ka yung maligo tapos pinaka magtrabaho ka, 'di oo, ba? yes, yes. Kahit pagising mo diretso ka na sa Kaya trabaho, 'di ba? yes, yes, yes. Yun yun. Yun yung parang naging ano ko na I wanna do this like forever. Yung Mm. ganitong freedom gusto ko ma-experience na ayun. After mo Kaya makapag-graduate, hindi ka nag-try mag-apply ng work or something like that. Ano yung naging ang sinabi sa'yo ng parents mo kasi after mo makapag-graduate hindi ka nagtrabaho? oh, hindi. Kasi yun ang number one na madali palaging issue ng mga ano, nagfi-freelance, yung Parents. ano, Yeah. nung parents. Mm. Yeah, sila very supportive naman din kasi Mm. nakita naman din nila na kumikita ako and then na tulungan ko naman sila to buy groceries, gano'n, if may Mm. mga payments or bills na Ah. kailangan. Ayun, na nabibigyan ko din naman sila. But yung lolo ko, yun siya yung parang sinasabi niya sa akin na mag-try ka din mag-teach kasi Oo. sa freelancing daw, unstable daw. Tapos Mm. wala daw SS, pension. Yun, something na hindi Pero, naman nila talaga maiintindihan agad. yeah, yeah, Pero yeah. minsan parang binabaliwan na lang natin. And ako, ginagawa ko, nag-change Yes. topic na lang ako kasi mahirap kasi explain din kasi yung ano yung Oo. freelancing. Totoo. Kaya ayun, sige lang ako oo, kay Oo. lolo ko. Pero yun nga, hindi ko na siya tinry na magtrabaho sa DepEd kasi baka ma-stress lang ako sa mga students. Oo. Although, kino-consider ko siya, pero gusto ko yung parang maging volleyball trainer lang, ganun. Oo. Ako Oo. yung ano talaga, naka-ano sa school, like mag-teach. Mm-mm. So, by the way, saan ka ang location mo ngayon? Dito ako sa Jensan po. Sa Jensen. So, sa lugar ninyo, may mga kilala ka bang nag-freelance din or na-influensyahan ka na mag-start mag-freelance? Actually, nung nag-start ako, wala akong kakilala na freelancer dito sa Jansan. Mm. Pero, I think this year lang or last year. Yeah, last year. Doon ako nagsali ng mga meetups Mm. or mga live events ba Mm. dito sa Jansan kasi naintriga din ako kasi makakamit din ako ng mga freelancers din sa field. Oo. So yun, nag-attend ako ng workshop nila, Visayang VA. Then I was Mm. able to meet a lot of freelancers then. Mm. Oo. Bali, ilang years ka na nag-freelance kasi kung nag-start ka 2020, 5 years na. Yes. Wow. 5 Grabe. years na. Grabe na yung journey. So, marami ka na yung ano, parang maipapasang lesson, something like that. Bigyan mo naman kami Mm. ng mabilisan na workshop. So, hihingin ko to for free, di ba? Kung okay lang. So, Aba. for example, ako, beginner ako. Paano mo ako Mm. i-guide ng mabilisan lang na pag-guide sa akin? For example. Mm. Siguro i-encourage kita kung ano yung mga opportunities na pwede mong makuha sa freelancing. Mm. Then I also wanna know your strengths, kung ano yung pinaka Mm. na-enjoy mong gawin. Hindi lang yung nakikita mo sa internet. Mm. Kasi 'di ba, may mga ads sa internet na, oh, mag-ano ka na lang, Facebook ads expert ka na lang kasi Oo. 6 figure daw dito, mag-funnel designer ka na lang, Oo. ganito, ganyan. Pero mahirap kasi kung hindi mo talaga forte yung gagawin mo ba or yung i-proceed mo. For example, sa akin, um, pinaka gusto ko yung designs. Mm. Tapos ayaw ko nung mga admin task, like repetitive Oo. task, parang naboboard ako. Oo. Tapos Ganon. parang So, ano yun, parang ang daming hectic yung workload nun.
Yes, Kasi yes. dapat ano Although, kapag nag-start ka ng halimbawa 8, matapos ka ng 5, dapat nandun ka talaga oo, eh. yun nga. Oo. Although hectic din naman yung work ng mga designers minsan, but it's something na enjoyable for me ba? So, Mm. um, siguro yung ma-suggest ko sa kanila or ma-advise ko is choose their hard. Kasi lahat ng skills na gusto mong matutunan, mahirap siya at first eh. Oo, tama. Oo, sobrang hirap niya. Pero if you love what you're doing kasi, kahit mahirap yung work na yun, parang mas manggigigil ka ba na alamin paano kaya ito siya i-troubleshoot. Tapos iba Mm. yung sense of fulfillment pag na-fix mo yung bagay na yun. Mm. Oo, Yeah, tama. so So ano yung yun. ano yung say mo sa parang sikat-sikat na term ngayon sa kasi nung nagsimula ko ito yung natutunan ko din. Ano yung say mo Mm-mm. about doon sa sinasabi ng iba na okay lang na hindi ka pa ganun kagaling, maghanap ka na ng client. Tapos kapag meron ka ng client, doon mo na lang aralin lahat. Ano yung masasabi mo tungkol doon? Yeah, actually, I agree with that. Kasi at first naman, di mo talaga alam yung lahat. Hindi mo alam Oo, lahat. tama. And you will only learn through experiences. Mm. You just have to be honest doon sa kliyente mo and Mm. ask if they can train you. Kasi merong mga clients naman na willing sila mag-train ng virtual Oo. assistant or ng designers nila. And yeah, that's how you learn fast. Mm. Oh. Madami din kasi ang hindi nakakapagsimula Mm-mm. mag-freelance or natatakot sila mag-apply kasi hindi nila alam yung gagawin nila. May something na parang may gusto silang gawin pero hindi sila makapagsimula Mm-mm. kasi feeling nila hindi pa enough yung knowledge nila. So, Mm-mm. yun. So, we take it from you na talaga dapat kahit hindi ko kapag ganun kagaling sa ano na gusto mo. Pwede ka naman kasi mag-change ng ano eh, ng service soon. 'Di ba? Kung hindi mo pa Mm-mm. talaga Yes. makuha, pero i-try mo Oo. lang, maghanap ka ng client, trabahuin, what Mm-mm. if mag-work tapos change ka naman Yes. ng service soon. Kasi Mm-mm. parang ikaw nag-change ka ng service, 'di ba? Yes. Mm. Yeah, from Palipat-lipat din. SMM. Oh. Oo, na-try ko SMM, tapos mag-video editor, tapos sabi ko, ang time-consuming naman ito masyado. Mm. Tapos, ayun, nag-funnel design ako, tsaka website. Yun na yung parang focus ko na talaga ngayon. Mm. So sa bawat Oo. transition mo, inaabot ka din ng year sa service na 'yon. Tapos pag nafe-feel mo na parang Yes. hindi na siya fulfilling para sa'yo, maglilipat ka na ng service. Mm-mm. Yun nga. That's why yung iba, um, matagal nilang nahanap talaga yung niche nila. Oo. Yeah. I know someone na umabot ng 10 years bago niya Yung nahanap yung pinakagusto niche talaga. niya. Oo. Oo. Pero, it's a journey naman. You have Mm. to enjoy it and learn from it. Ganun lang Oo. naman talaga siya sa long game. Mm. So, pag-usapan naman natin yung ano mo, yung kasi nakita kita yung video mo about sa nagpapatayo na ikaw ng bahay. So, na-inspire ako kasi isa sa mga bagay na parang yun yung mga result na parang nakaka-inspire. Kasi may Mm-mm. mga freelancers na kumikita talaga ng pera pero hindi sila masyadong nag-flex. Pero may mga tao naman na naano sa pag-flex pero para sa akin nai-inspire ako. Kasi it is something na Mm-mm. kapag nakakita ko ng isang tao na na-achieve nila yung gusto nila, parang gusto ko rin. Parang gusto kong makilala Mm-mm. tong tao na to, gusto ko siyang makausap, paano niya ba nagawa, parang Mm-mm. ganun. So, nakaka-inspire lang. So, ano yung magiging parang message mo or advice mo sa mga taong nakapanood ng video mo na nag-start ka ng paggawa ng bahay, naka-help ka sa family mo, ano yung magiging message mo sa kanila? Na parang papunta pa lang Oh. sila doon. Um, I just want to share the word na lahat ng gusto nilang ma-achieve or goals or visions nila, it's Mm. achievable if they only work hard and hindi sila mag-give up ba. Oo, tama. Yun lang kasi talaga yung pinaka doon, pinaka message ba. Kasi if you give up on something that you love, wala talagang magiging result. But if you just have to push, um and then tawag nito, tuloy lang kahit na ilang beses kang tawag nito na back down, parang Mm. ilang beses kang natalo or what, ganun. Oo.
kahit ang bigat ng mga challenges mo, pero kung tuloy ka Mm. lang, you will eventually get it naman kasi nakikita Mm. din ni Lord. Nakikita ni Lord Oo. yung lahat ng pagod mo and Mm. eventually, He will reward you with that. Tapos, Mm. He is just preparing you lang din kasi for something bigger in the future. That's Mm. why He will throw a lot of challenges in your way for you to become stronger then Mm. and ready to receive all of those blessings. Oo, tama. Ayun. Kasi minsan Mm. madaming tao din na parang ang dami nilang gusto sa buhay, pero pagdating sa action naman parang nagkukulang. Hindi naman talaga Yes. madamot si Lord, sadyang binibigyan tayo madalas ng opportunity. Pag for example, nagpe-pray Mm. tayo ng ganitong bagay, gusto ko ng sasakyan, gusto ko ng bahay, gusto ko ng six figures na income. Madalas binibigyan tayo ni Lord ng opportunity, tama. And Yes. kapag meron ng opportunity na lumapit sa atin, takot na tayo. Or sometimes, Mm. parang nagda-doubt tayo sa sarili natin, hindi natin kaya, hindi para sa atin yan. Pero Mm. yun yung hinihingi natin. So, ibig Yun nga. sabihin, kapag may opportunity na pumasok sa atin o lumapit sa atin, sometimes kailangan lang naman natin i-try, 'di ba? Kailangan natin maging malakas ang Yes. loob natin kasi yung mga Mm. kumikita ng malaki na nakikita natin sa social media, hindi naman sila kumita ng parang ang dali lang, 'di ba? Parang Yes. naging easy lang sa kanila kasi easy na yung nakikita natin sa kanila. Where in fact, Mm. naging mahirap din talaga yung journey nila. Halos karamihan naman siguro nakilala na mo na successful, ang sinabi is naging mahirap yung journey nila, tama? Yeah. Yeah. Super hirap din talaga niyan. Ng journey. I think lang one of the problem kasi with a lot of people is that mababa yung pasensya nila Patience din. sa progress. Yeah, mababa yung pasensya nila. If hindi sila nakakakita agad ng result after 1 to 2 months, they eventually quit. Mm. And that's the problem. Sa akin kasi, hindi ako nag-quit agad. Parang nadala ko yung athlete mentality Oo. na na wag mag-quit, just padayon lang ganon. Mm. Tapos ayun naman kasi eventually makukuha mo din talaga yung gusto mo. Oo. Um, mm, ayun lang naman. Yun. So, ngayon, kasi madami din, isa din sa mga naging issue ngayon ng mga freelancers or mga nag-start mag-freelancing is that di nila alam saan sila maghahanap ng client. Something like, hindi nila alam saan sila pupunta. Pupunta sila sa Facebook, pupunta sila sa Upwork, pupunta sila sa online job, sa LinkedIn. So, Mm. sa perspective mo, ano yung pinaka-effective sa'yo? Oh, right now, I tried a lot Mm. of kasi client getting strategies. Na try ko mag cold message, Mm. na try ko na mag apply sa mga online job platforms, Mm. lahat na try ko. Pero what really worked sa akin is yung pagpo-post ng mga content sa social media, video content. Sa Facebook? Yun yung, yeah, sa Facebook at saka sa Mm. TikTok. Mm. Hmm. Because of that kasi, I was able to, parang nakikita nila ako as a credible freelancer sa sa space. And yung isang video ko sa TikTok, nag-share lang naman ako doon ng knowledge ko about um website, ganun. Parang maraming nag-inquire na client. Although Oo. meron ding mga nag-inquire about coaching, pero wala pa ako ganun na offer. But ayun, may mga nakukuha akong leads na gusto magpagawa ng site. So sila na yung lumalapit sa akin. Mm. And that's really effective, pero yun nga, at first hindi siya madali, especially if introvert, no? Kasi Oo. we think na sobrang cringe natin sa camera, ganun, parang Oo. hindi tayo influencer. But yun nga, with practice and repetition, sasanay lang tayo. And ayun, eventually, magiging magaling din naman tayo to create some content to Oo. attract high-paying clients. Oo. Mm. So, ibig sabihin, Ayun. parang mas effective talaga sa yung pag-create ng content and then ma-attract mo na lang sila. So, kasi before Yes. talaga, maraming gumagawa na nagre-reach out, tapos Mm-mm. nag-ano ng proposal, something na malaki ang competition, tama. Pero kapag Yes, yes, pinosition yes. mo yung sarili mo as someone na may alam, pag, by creating content, kasi meron namang iba, hindi talaga nila kaya mag-create ng content eh. Oo. So, iba-iba din ang effectiveness ng Mm-mm. approach ng bawat freelancer. Depende sa in-offer mo din. Kasi, kung ang Yes. in-offer mo is video editing, maganda talaga
create ka ng content or mga video na nag-edit ka ng video, i-showcase Mm, mo. Meron naman mga copywriting na ano na services na gagalingan mo talaga sa ibang paraan din ng pagre-reach out like sa portfolio mm, mo or kasi ako mas effective sa akin yung LinkedIn. Sa LinkedIn din kasi ako mas active kaysa sa oo, Facebook. Gayon lang naman ako ulit nagbalik sa Facebook kasi gusto ko talaga ibalik mm, yung podcast, itong Iloco Genius mm. podcast. And then, ito na lang, Kisha, ito yung parang last na ano ko sa'yo. Ano yung magiging message mo sa mga mga sorry, mga bagong, um, mga freelancers ngayon na hindi nila alam saan sila magsisimula, ano yung dapat nilang gawin? Ano yung pinaka-advice mo sa kanila? Oo. I think yung ma-advise ko is um, to start with YouTube talaga. Maximize those free resources online kasi lahat ng mga gusto nating malaman is readily available sa internet. Tama. We just need to do a lot of research and practice talaga, practice. Yun Mm, talaga yung pinaka ano kasi useless yung mga pinapanood mo sa Udemy, sa Coursera, sa YouTube kung hindi ka magpa-practice, right? Tapos ano talaga i-showcase nila yung portfolio nila, i-post nila sa social media ganun. Tapos gawa sila ng Behance account or ano ba gamit nila kasi um, pag mag-reach out na sila sa client, pag maghanap yung client ng sample works, at least meron silang ma-present ba? oo, Mm. tama. Oo, yun din yung isa sa ginawa ko before nung nag-start pa lang ako. Create ako ng portfolio kahit wala akong sariling client. Design lang. Nag-redesign lang Mm, ako ng mga um, landing pages nung mga target market ko. Then pinopost ko. Tapos, ayun, pag may mga clients naman na interested doon sa service ko, at saka naghihingi ng portfolio, sinesend ko na lang yung Behance account ko sa kanila. Ganon. Tapos, another thing din is they can offer free service sa clients mo na tama. kung wala pa talaga silang experience, yun, maximize lang nila yung pag-offer ng free service like free redesign or free social media post, ganon. Basta Mm, something that they can offer for free, something that can give value to a client. Kasi pag na-happy naman din si client sa performance mo, they will eventually hire you naman. Or kung oo. hindi ka pa niya i-hire, maybe he can refer you to his friends na kailangan ng Mm, help mo. So, ganun talaga siya. Pwede lang naman silang mag-ano din, um, accept ng kahit tatlong pro bono work or yung mag-work sila for free ba with mm. clients muna. Just to really get some experience talaga and to And build their makakuha din sila portfolio. ng feedback. Makakuha sila ng mga Yes. feedback, something gano'n na may showcase nila sa mga next na client. Yun, Yun so nga. Kisha, kung if people wants to know more about you, saan kanila pwedeng reach out or saan ka most active? I'm active sa TikTok at saka sa Facebook po. So, ayun, search nyo lang Kisha Marie Parubrob. Tapos, kikita niya lang yung account ko. Pa-plug na lang din ni Kuya dito sa description. Alright. So, thank you so much, Kisha. Na-appreciate ko yung time mo. And madami din Oo. akong natutunan. Nakaka-inspire yung story mo. Sana mas marami ka pang ma-inspire kasi alam ko may bootcamp ka na paparating. So, good luck and Opo. God bless. Thank you, Bye-bye. Jovel. Bye-bye po. Thank Thank you for you. having me.